Nanay, wala po akong mahanap ng picture ni tatay. Sana bumalik ka na. Andito na si tatay. Gusto ko na mabuo ang pamilya natin. Paano ipapaliwanag kay Madam yan? Sabi ko naman sa'yo. Tirahin ko na ngayon eh. Naman dito sa bahay ko. Libreng-libre oh. Ngayon, makakakilos ako. Usapan natin, di ba labas ako dyan eh? Di ba? Sige, ikaw ang bahala. Pero pag tumawag sa ma'am, sasabihin ko, ayaw mo. Basta akong bahala, gagawa ako ng paraan. Huwag lang ngayon. Papad, tulungan niyo po ako. Alam ko po siya po yung kuminap sa akin. Hindi ko po alam kung ano pong ginagawa niya dito. At kung bakit niya kilala si tatay. Huwag niyo po akong pabayaan. Iligtas niyo po ako. Baka may masama siyang igagawa kay tatay. Iligtas niyo rin po siya. Trudis na naman ba yan? Kapag nakita mo ang itsura nung Nando na yun, mag-aalala ka rin para kay Trudis eh. Nick, kahit ano pang itsura nung Nando na yon, siya pa rin ang ama ni Trudis. At saka yung pag-alala mo, walang magagawa yan, kaya matulog ka na. Pero, hindi yun ang buhay na gusto ko para kay Trudis. Wala ka rin namang karapatan na magdesisyon para dun sa bata, hindi ba? Pero, mas may maibibigay akong magandang buhay para kay Trudis. Nick, paulit-ulit na tayo, ah. Gusto ko na magtampo. Wala ka nang ibang inisip ko, hindi si Trudis. Oo, sinusuportahan kita dahil asawa kita. Iniintindi kita. Pero asawa mo din ako. Sana intindihin mo din ako. Mukha namang masaya si Trudis dun sa bahay ni Mang Nando. Masaya naman pala eh. Pero ano namang klaseng kinabukasan ang maibibigay ni Mang Nando kay Trudis? Taong tulad niya? Ay, naku. Alam ninyo, sa totoo lang, isa lang namang tao ang pwedeng makatulong at makialam sa kaso ni Trudis eh. Aber? At sino naman? Sino pa? Di yung ina? Si Magda. Bakit naman kasi hanggang ngayon ayaw pa rin magparamdam ni Ate Magda? Si Magda Bacanio?
Si Magda na walang pakialam sa anak niya katulad nitong sangga nung tatay? Tay, kahit pa paano naman, nanggaling si Trudy sa sinapupunan niya. Sa totoo lang, ha? Magmula nung pinagbuntis ni Magda niya si Trudis, ha? Binunto na niya ang galit niya sa mundo. Ano naman ang malay natin? Baka pagbalik niya rito, magkita sila ni Nando. Magkabalikan. Ha? Eh baka magbago ang pananaw ni Magda sa buong buhay niya. Dahil naman kasi, hindi na lang magparamdam yung Magdang niya kung sama siya nandoon. Kung nag-asawa na siya o may nangyari sa kanya, sana kung nag-asawa, prinsipe yung pinakasalan. Hindi naman sana, Tay. O bakit? Masyado na akong kawawa si Trudis. Awang-awa lang talaga ho ako sa bata. Hoy, ano sinisilip mo dyan? Yung kagabi pong lalaki, yung kausap niyo po, ba't po siya? Siya po yung kumindap sa akin. Kausap? Wala naman akong kausap kagabi. Kitang-kita ko po. Meron po. Paano mangyayari yun? Natutulog ka na. Naghihili ka pa nga eh. Nagising po ako sa sipol niya. Masyado yung imahinasyon mong bata ka. Nanaginip ka lang. Wala akong kasama. Maniwala ka. Maniwala ka, wala akong kasama. Delikado po talaga ang lagay ni Trudis ngayon sa bahay ng tatay niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Gusto ko silang puntahan. Nako, Sir Nick. Huwag ho kayong basta-basta susugod doon. Eh, mainit ho ang dugo sa inyo ng Mang Nando eh. Eh kung kalagayan naman ni Trudis ang apektado, kailangan ako makialam. Basta, hinay-hinay lang po tayo. Hinihintay lang po natin ang impormasyon ngayon tungkol kay Mang Nando. At kapag napatunayan natin na talagang delikado ang lagay ni Trudis sa poder niya, tsaka tayo kikilos. Eh kailan pa yun? Kapag delikado na ang lagay ni Trudis? Kapag nagkasakit na siya? Kapag nasakta na? Hindi naman po sa ganun, Sir Nick. Basta sa ngayon, kailangan lang ho talaga nating magdasal na sana walang mangyaring masama kay Trudis. Si Trudis na naman. Nick, napipiko na ako ah. Kung wala kang atupagin ko hindi si Trudis, baka hindi mo na kailangan ng asawa.